Hello everyone! Ako po sa Irish Tumala at ipapakita ko po ngayon ang aking Java program na isang menu-driven system na may kasamang login at 10 iba't ibang features tulad ng grading system, payroll, calculator at iba pa. Ipapakita ko rin po kung paano po ito iraraman kung paano gumagana ang bawat bahagi ng program. Sa umpisa po ay iraran po muna natin. So, ilalabas po na login at enter po natin yung username natin, which is Irish. Tapos may lalabas po na password na ilalagay natin is Yashi or Thankful. Kapag tama po ang inilagay na username at password, lalabas po ang mensaheng Successful Welcome Irish. Ibig sabihin po nito ay gumagana ng maayos ang aking login validation. Kapag mali po ang inilagay na username at password, automatic ko pong titigil ang program. Pagkatapos po mag-login, ilalabas din po ang main menu. Makikita po natin na 10 option. Dito po is grading system, payroll system, BMI calculator, birthday calculator, personal test, currency converter, daily expense tracker, password generator, about, at exit. So, ang pipiliin po na muna natin ay yung number 1. Makikita po natin na hihingi ang system ng 4 na grade. Ang ilalagay po natin ay example ay 90, 89, and 88. So, pagkatapos po maglagay ng grade ay automatic ko pong ika-calculate ng system ang average. So, pasado po tayo. Then, magre-return po tayo sa Y para pumili uli sa main menu. Pagkatapos po ng grading system ay tatanungin po tayo kung ano po ulit ang pipiliin natin. So, piliin po natin ulit ay si number 11 po. Tapos, makikita po natin na hihingi ng system ang employee name. Lagay po natin ay Irish Tumala. Tapos, employee ID ay 2026-01. Sa department naman po ay ICT. Sa rate per hour ay huhulaan ko na lang po kung anong ilalagay ko kasi hindi lang po ako totally nag-work. So, lalagay po natin ay 100. Hours work ay 40. Cash advance po natin ay 500. Then, SSS ay 200. Pag-ibig ay 100. PhilHealth ay 150. Then, pagkatapos po nito ay automatic na ikakalculate ng system yung gross pay, deduction, at net pay. So, ito po yung lalabas. Then, balik po tayo sa main menu para pumili ulit. Pipiliin po natin yung si number 3 na. Ilalagay ko po ang weight sa 45. Then, sa height naman po is 1.60. Then, automatic po na may lalabas sa system kasi nakalculate na po. So, 17.58. Makikita po sa output ang result na may dalawang decimal places. Then, balik po ulit tayo. Then, number 4 na
birth year, ay ilalagay ko ang 2008 kasi yun ang birthday year ko. Then month, 9, day ay 2. So, pagkatapos po, kukunin ng system ang kasalukuyan na taon at kukwentahin ang tinatayang edad ng user. So, 18 na po ang aking edad. So, balik po tayo sa Y. And number 5 na po tayo. Ang enter po natin sa number of 1 ay 10. Tapos plus 10. So, depende po sa operator na pipiliin, automatic kung ibibigay ng system ng tamang resulta. Kapag maling operator po ang pinili nyo, magpapakita po ito na mensaheng valid po ang operator. So, hindi po siya gagana pag mali po. So, number 6 na po tayo. So, yan, may lalabas na question. Sasagutin lang po natin. Pag mali, ay mali. Oo, mali siya, oh. 10 plus 10. O, baka di pa alam. B. O, correct. What is the input device? Okay, 20 question po yan. So, natatapos na po tayo. So, naka 6 over 20 po tayo sa questionnaire. Papalik po ulit tayo para pumili. So, number 7 na po tayo. Pipiliin natin ay 7. Maglalagay po tayo ng 1,000. So, mapo-convert po siya into US dollar. Gamit ang fixed conversion rate. So, sa USD po ay 17 lang. Then, balik po ulit tayo. Piliin po natin ay 8. So, may lalagay po system ulit kung magkano ang budget. Lagay po natin ay 500. So, foods ay 200. Then, sa fare ay kung pamasahe ay 50. So, ang total balance po natin ay 250. Makikita po natin agad ang natirang pera matapos ang mga nagastos. Then, balik po ulit tayo. 9. Automatic pong bubuo ang system ng random password na may 8 character. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama po siya. Gumagamit po ito ng random generator upang pumili ng characters mula sa nakahandang string. Then, about na po. Makikita po dito ang aking personal information. Ito po ang about section ng aking program. So, tapos na po. Idademo naman po natin kung ano po yung ginawa natin process sa coding. Ngayon po ay ipapakita ko po kung paano ko ginawa at pinagana ang aking Java program. Ang una ko pong ginawa ay gumamit po ako ng import Java utility scanner at ito po yung calendar, concurrent, time unit at random. Ibig sabihin po, kailangan ko po muna silang i-import para magamit ko ang function nila sa loob ng program. Gumawa din po ako ng public class main. Sa loob po ng class, nilagay ko ang main method dahil ito po ang unang tatakbo kapag nirun ang program. Nag-declare din po ako ng static scanner SC. At gumamit din po ako ng static ball and keep running. Ito po ang nagpakontrol kung uulit pa ang menu or titigil na ang program. Ang una ko pong ginawa, yung feature ng login. Nag-set ako ng
valid username at valid password. Ito po ang gagamitin para i-check kung tama ang in-input ng user. Pagkatapos po, pag pina-input ko ang username at password gamit ng scanner, gumamit po ako na if statement para i-compare ang input ng user na nakaset sa valid username at password. Kapag tama po ang username at password, papasok po sa main menu. Kapag mali naman po, lalabas ang mensaheng invalid username at or valid password. Pagkatapos po ng login, gumamit po ako ng while keep running. Ito po ang dahilan kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang main menu hanggat gusto po ng user na magpatuloy. Bago ko kunin ang choice ng user, gumamit po ako ng while snc. Ito po, while snc next thing. Ginawa ko po ito para maiwasan na mag-crash ang program kapag letra ang inilagay ng user sa halip na number. Kapag mali ang input, lalabas ang mensaheng valid, invalid, please enter number 0. Pagkatapos makuha ang choice ng user, gumamit po ako ng switch. Ito po, switch choice. Bawat number po ng menu ay may katumbas na method. Halimbawa, kapag 1, tatawagin ng grading system. Kapag 2 naman po, ay payroll system. Hanggang sa mag 10. Dito hanggang sa mag 10. Hanggang about. Ibig sabihin po, hiwalay ang bawat feature at nakaayon sa sarili nilang method. Pagkatapos tumakbo ng isang feature, tinatawag ko po ang method na ask yes. Ito po. Ito po ang nagtatanong kung babalik ba ang menu or hindi. Kapag Y, babalik sa menu. Kapag N naman, matatapos na ang program. Sa grading system, gumawa po ako ng hiwalay na method. Humihingi po ito ng 4 na grade para sa mismong tama ang input. Para po masiguro na tama po ang input, gumawa po akong ng method na valid grade. Ito po. Dito po ay chinecheck ko kung tama ang inilagay. Kung ang value ay nasa pagitan ng 10 hanggang 100, kung mali po ang input, hindi po ito tatanggap at uulit ang tanong. Kumbaga po ay hindi po tatanggapin ng system kapag mali po ang in-input. So pag tapos na po kayong ilagay yung 4 na grade, ay yung system po mismo ang mag-compute ng average.